Open na po ninyo yung mga camera nyo, mga kawerpa. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga kawerpa. Welcome to Marinice Powerhouse Team Review and Training Center, no? Ito po yung atin pong ginaganap na free. This is a free REE and RNE online mentoring, no? This is our day 11, no, sa atin pong pagseserbisyo publiko, no? So this is also a public service na ginagawa ng MPHT Review and Training Center, no? Ito po pinasimulan po namin kailan lang, no? Pang 11th day pa lang po namin, no? So para mapaglingkuran po natin, mga kawerpa, no? Tayo po'y konektado na, partner, no? Sa ating Facebook Live. So meron po tayo mga viewers sa Facebook Live. Magandang araw po sa inyo. Pasensya na po, meron tayong counting delay kasi meron po tayong mga preparations na ginagawa and kinakausap din po natin ang ating mga participants sa ating Zoom class. Partner, pakita mo naman ang ating mga participants sa Zoom class, partner. Ayan, nakikita na ba sila? Ayan po, mga viewers namin sa Facebook Live. Ano ang advantage pag naka-join sila sa Zoom class, no? Sila po ang priority na pwedeng magbigay ng mga tanong, no, na ating sasagutan, no? Okay, pwede po sila. Kung kayo'y nag-view lang po sa Facebook, no, hindi po namin sasagutin ang inyong katanungan. Kailangan niyo pong pumasok sa Zoom class, no? Makumpleto niyo po yung pag-attend po dito. At sa tuwing araw ng Sunday, mga kawerpa, no, pwede rin po kayong umattend sa aming free webinar na ginagawa, no? 8:30 to 2 p.m. yan, no? May libreng certificate po yung every Sunday po namin. Kasi may nagtatanong, partner, kung meron bang certificate yung pag-attend ng mentoring. Hindi po kasi ito webinar, no? This is just a question and answer portion. No, hindi po. Wala po tayong certificate po dito. Talagang purely knowledge-based lang po tayo. Wala po tayong binibigay na certificate po dito. Yung Sunday, kung gusto nyo rin po ng certificate, yung every Sunday, 8:30 to 2 p.m. Yun po, may certificate. Kung aatinan nyo yun ng buo, no? From 8:30 to 2 p.m. May certificate po yan, no? Mamaya, i-discuss ko po sa inyo lahat yan. Okay. Sige, dito tayo, partner. Para makita naman na ating medyo iba setup natin, no? Gagamitin natin yung ating 52 inches color television. Medyo i-atras mo, anak. Yung ating, dahan-dahan lang. Okay. So, ito po, mga kawerpa, kami po'y merong television na ginagamit dito sa aming powerhouse room. No? Okay. Where is my clicker? Okay po, mga kawerpa. Okay po. So, ito po ang mga katanungan, no? I-discuss po natin. Unahin po natin ang katanungan po ni Mr. Jonel Tepait, no? Ito po ang kanyang katanungan. Okay, connected siya, partner, no? Okay, pakita natin si Mr. Jonel Tepait. Okay, so naka 50-50 din dyan. Okay, ito po katanungan. Hello, Sir Jonel. Naririnig niyo po ba ako? Okay. Ni Sir Jonel Tepait. Okay, sir, ito na po. Ang inyong katanungan, one foot of certain size of a nichrome wire has a resistance of 1.63 ohms. To make a heating elements for toaster that will use 5 ampere at 110 volts. The number of feet of wire needed is approximately, okay, this is an RNE. Pwede rin lumabas sa REE question, no? Kung iyong katanungan. Okay, una, for this problem, no? 1 foot of a certain size of nichrome wire, no? Yung nichrome wire kasi, no? Yan yung ginagamit din. Isang function niya, ginagamit po yan sa mga heater.
no? So, 1.63 ohms, 1 foot. Kumbaga, isama po natin siya dito, mga kawerpa. So, yung ating pong resistance ay 1.63 ohms, no? Per 1 foot, no? Per foot. Ayan. So, ang sabi, to make a heating elements for a toaster that will use 5 ampere. So, yung nichrome wire natin, let's say ito yung nichrome wire, it is actually a coil, no? So, ilalagay natin siya dito. Okay? Okay. So, we are going to use this nichrome wire as a heater element or heating element. Let's say if this coil has a certain resistance, okay? That one. Okay? So, let's say this is the resistance of the nichrome wire. Let's say this is our Rn, no? Okay? So, for a toaster that will use 5 ampere, so we have here 5 ampere. And then we have 110 volts. So, ito po yan, mga kawerpa. That one. Okay? The number of feet of wire needed is approximately blank. Okay. So, this is a direct current circuit problem. So, I will put here a battery, a source, here. Neglecting the resistance of the feeder wire. So, let's say this is our feeder wire. So, there is no given resistance here. It was not mentioned in the problem. Okay? So, the only given is the nichrome wire resistance, which is this. This is also the nichrome wire. This is in per feet. Per feet. Okay? Per feet. So, how to get now the resistance? No? Because this is in per foot. So, we have here our Rn. Just simply by Ohm's law, this is 110 volts divided by 5. So, this is equal to, how much is this? Using our calculator, guys. 110, then divided by 5, that is equal to 22 ohms. So, this is 22 ohms. That is the total resistance here. Okay? That is the total resistance. Now, we have here the ohms. The question here is the length. What will be the total length? The total length will be 22 ohms. Then we have to divide it by 1.63 ohm per foot. What will happen algebraically that this ohm will cancel out? No? Maka-cancel po ito. Di-divide mo kasi, no? If they have the same unit, okay? If they have the same unit, huh? They have the same unit here, 22 ohms, 1.63 ohms per foot. What will happen to the foot? That will go up mathematically. Okay? So, you just have to divide, no? Pag dinivide mo yan, ano lalabas? What will be our answer here? So, that will be how much? 22 divided by 1.63. That is equal to approximately, that is 13.5. 13.5 feet. Okay? That is letter B.
That is my answer, Sir Jonel, no? So, i-divide mo lang to, Jonel, 22 over 1.63. Okay? Cancel yung ohms, no? The ohms will cancel out, then that will be in feet. The unit will be in feet. So, our answer is letter B, 13.5 feet. Okay? Is that okay with you, Jonel? Hello? Thank you. No, Any, thank you. you can have your follow-up question, ha? Baka just in case you have medyo confused kayo dun sa sagot ko or meron lang kayong hindi naliliwanagan, pwede po, you can make a follow-up question. No? Okay? So, do you have any question here with my solution? Sir Jonel? Jonel? Wala na po. Thank you po. Thank you po. Clear po, clear. Okay, so please do not leave yet. No, you have your second question. I will answer it right away. Okay, then here's the second question of Mr. Jonel Tepait. Okay, tingnan natin siya ulit, partner. Dapat nandyan siya. Okay. Here's your question, Jonel. The torque exerted by a DC motor delivering power to load is 742 Newton meter. If the motor is rotating at 480 revolution per minute, how much is the mechanical power delivered by the shaft of the motor? Okay? How much is the horsepower delivered? Okay? So, you have your choices. Okay? Mas maganda po kung magpapadala kayo, mga kawerpa, ng inyong mga katanungan, no? Ilagay nyo po yung choices. Mas maganda. Okay? Katulad po nitong pinadala ni Sir Jonel. Okay? Jonel, ayan. Okay. Ito ang aking kasagutan sa iyong tanong. Jonel, Kawerpang Jonel. Okay, meron muna tayong note dito. Basahin muna natin. Ito, Jonel, pwede mong screenshot sa iyo dyan, no? Anyway, papadala naman po natin itong video na to, no? Sa kanya, no? Via our GC. Okay? So, at anyway, nai-upload naman po pala natin to nga pala, no? Ina-upload namin to, mga kawerpa, no? Sa ating mga Facebook viewers, no? Pwede po kayong pumunta sa aking Reggie Marina YouTube channel, no? Nandun na po lahat ng ating pong program. Ina-upload na po natin yan, no? Okay? Yung ating mentoring program, no? May playlist po tayo ng mentoring doon. Mechanical power output. What is the mechanical power output of a motor? I will discuss first the principle. Okay, take a look here. Let's say you have your motor. This is your motor. So this will run a certain mechanical load. And this motor, this will give you a power output here. There is a power output. There is a power input here for your motor. Okay? There is a power input. There is a power output expressed in horsepower. In our formula, no, on the board, so, sige, isusulat ko na lang dito. Our horsepower is equal to 2 pi NT over a constant K. Okay? This is very useful formula, not only for RME, but also for REE. Okay? So, everybody listen, no? Okay? Actually, no, mas priority natin yung yung makikinabang both, no? Both RE, RME, no? Pinipili rin natin yung mga tanong na maraming makikinabang talaga. Okay? So, ayun po mga kawerpa, no? Pumipili po kami ng tanong na talagang exclusive for board exam question, no? At yung mga posibleng lalabas sa board, o meron yung mga tanong na binato sa atin, mga lumabas na sa board, pwedeng maulit yon. Ang horsepower output
This is the power output of the motor. Remember that. That is equal to 2 pi NT over K. What is our K? Ang K po natin, mga kawerpa, equal po yan sa 33,000. Yan, nakasulat naman dito sa formulang nasa PowerPoint natin. Pakita mo, anak. Pakita mo. Ayan. Actually, dalawa yung K, value ng K. Kailan siya 33,000, no? Kung yung torque natin, if our torque, no, is in foot-pound or pound-foot. Okay? Yung K natin ay 44,760 kung yung torque natin is in Newton meter. If that is in Newton meter. Okay? So, remember that our horsepower, pakita natin to, no? Yung formula dito. Dahan-dahan lang. So, yung ating horsepower, that is the mechanical power output. So, ibig sabihin, yan yung power output doon sa shop mismo ng motor mo. Wherein yun ang nagdadrive sa ating mechanical load. Yung N, speed of armature rotation. Yung pag-ikot, gano'ng kabilis. Yung T, siya yung torque. What is a torque? It is a twisting force, a rotational force of the motor. Okay? Sa mechanics, another term for torque is the moment. No? Sa engineering mechanics. Okay. I'll go back to the question here. So, substitute lang natin. Ganun lang po yan. Okay. What is the given in our problem? 2 pi n. What is our n for 80? 480. What is our torque? Our torque is in, remember, it is in Newton meter, no? 742 Newton meter. What is our K? So, again, pag naka-Newton meter, ano ang ilalagay natin? Mga kawerpa, 44,760. So, in getting the horsepower output of a motor, we have to consider this formula, 2 pi NT over K. N is the speed in revolution per minute, the T is the torque, and the K is the constant. 33,000 if our torque is in foot-pound. 44,760 if our torque is in Newton meter. Since the given is in Newton meter, so I will make use of 44,760. So let us calculate now. 2 times pi times 480. 480, then times 742. Then divided by 44,760. So our answer is 49.99596,244 or approximately 50 horsepower. 50 horsepower. So ito po ang aking kasagutan, Sir Junel. Ayan, no? That is my answer to that question. Hello, Sir Junel. Ka Junel. Kawerpang Junel. Nasundan niyo po ba yung aking solution, sir? Po, nahirapan din ako po, pero Basta alam niyo lang po yung formula. Nahirapan lang po kayo kasi hindi niyo alam yung formula. Ito po yung formula. thank you po. Okay na, sir. Sa-substitute niyo lang yung given. No? Okay? Pindutin niyo lang po ito sa calculator. Okay. So, possible po ito, RME and REE board question. Okay? Thank you. Hello? Okay. Okay, there's a question by Mr. Ryan A. Tumaning. Oh, connected siya, partner. Nandyan siya. Si Ryan. Hello, Ryan. Naririnig mo ba ako? See to it, okay yung iyong audio? Hello? Naging picture, partner. Hello, Ryan.
Parinig ng boses mo, Ryan. Hello? Picture lang ba talaga yan? O siguro sa signal, no? Yung signal ni Ryan. Hello, Ryan? Hello, na-stack up yung video ni Ryan. Na-stack up. Hello, Ryan? O, sige, Ryan. Hello? Hello, Ryan? Hello, Ryan? Naririnig mo ako, Ryan? Ayan, yan. Medyo gumagalaw na siya. Hello, Ryan? Naririnig po. Magsalita ka, Ryan? Gusto namin marinig ang boses mo? Okay na? Pakiayos lang yung iyong audio. Mag-unmute ka. Unmute tayo. Yes, sir. Yes. Hello. Clear na. Hello, Okay. sir. Rinig mo ba ako sa iyong lugar? Clear, sir. Clear. Clear ako sa iyo? Okay. Sige, Ryan. Clear, Eto sir. na. Clear. Okay, buti nakahabol ka, no? O sige, ito, sasagutin ko na yung iyong katanungan. Okay, sir. Actually, madali lang naman yung question mo, kaya lang, maganda kasi to, meron tayong discussion. Hindi lang basta tayo tanong, sagot, hindi, no? Meron tayong mga additional information na binibigay patungkol sa particular na tanong, no? Kumbaga, nagbibigay din tayo ng mga additional information. So, the input, ito na ang iyong katanungan, Ryan, no? So, the input to a motor is 16,000 watts. Actually, related to sa dinidiscuss natin kanina, no? Input, meaning this is the power input. And the motor losses total 3,000 watts. The efficiency of the motor is most nearly to what? No? Ito, nakita ko kasi yung pinost mo. Tama ba, Ryan? Nag-post ka sa Review Hub. Member ka pala ng reviewhub.ph. Yes. No? Yes, sir. Oh. Actually, marami doon sa groups mo na mga question. Yung iba doon, mga pinagpupulot ko na rin sa Facebook. No? Okay. Pero, gaya po na sinasabi natin, no? Priority po natin yung ating pong mga reviewees, no? Actually, unahin nga po natin dapat yung ating mga reviewees, no? Kaya lang, wala po yung isa, yung tanong na reviewin natin, di po Jumoy, no? Okay, kaya binibigyan natin ng pagkakataon yung iba na makapagtanong, no? Ayan, mahihain din kasi ating mga reviewees, no? Ayan, di naman nagtatanong sila lahat kasi clear naman na daw, no? Kasi may nagtanong, partner, no? Sir, kailangan ba naka-enroll kami sa inyo para mag-join kami sa mentoring? Ay, hindi po. No? Mga ka-WERPA, hindi po, no? Hindi nyo po kailangan mag-join, no? Para mag-enroll, no? Hindi naman, no? Of course, no? We want you to enroll with us. But, no? So, hindi naman po required yon, no? Para mag-join kayo sa mentoring. Ito ay extra effort na ginagawa po namin para matulungan po namin kayo. Okay, sige, Ryan, ano? Eto na, sagutan na natin yung iyong katanungan. Gaya ng binanggit ko kanina, we have a motor here. Okay? May motor tayo. We have an electrical input, power input to your motor. Actually, given ka na kagad, Ryan, ano? May input ka. The power input to a motor is 16,000 watts. Okay, so ilalagay natin, ha, Ryan, ha? So, the input to a motor is 16,000 watts. Yan. And the motor losses. So, given yung mga losses natin. Okay? So, given tayo. Tapos, lagay natin yung mga motor losses natin. That is the power loss. What we call the power loss. That is 3,000 watts. The efficiency of the motor is nearly, okay, sasagutan natin. Remember that the formula for the efficiency,
Actually, RNE board question ito eh. Yung tinanong mo, Ryan. Ito, lumabas sa Master Electrician. Ang general formula ng efficiency ito po, mga kawerpa. Power output over power input. Input times 100%. But remember that our power input of P in, that's equal to the power output plus the power losses. Huh? Power output plus the power losses. So, given tayo sa problem ng power input na 16,000 at power loss natin na 3,000. So, makukuha natin yung power output. Power output, okay, tingnan mo yung equation na ito, no? Ryan. Okay, so ang gagawin natin, ililipat mo tong power loss dun sa kaliwa. So, mangyayari, P in minus P loss. O losses. Ilan ba yung input power natin dun sa motor? Yung input, 16,000. 16,000. Babawas mo yung power loss na 3,000. 3,000. Okay. So, 16,000 minus 3,000, you will come up with 13,000. No? Watts. Remember, ito yung power output mo. Ito yon. So, pwede nating ilagay na rito yon. 13,000 watts. So, ready na tayong kuhanin yung kanyang efficiency. Ryan, ito na. Ano ang power output mo? 13,000. Ano power input mo? 16,000. O, di ba? Madali na, Ryan, ano? Times 100%. So, ano ang sagot natin, Ryan? Dito. Sana meron ka ring calculator dyan sa iyong lugar. 13,000 divided by 16,000 times 100. No? So, that is 81.25. 81.25%. So, ang sagot sa tanong mo, Ryan, ay letter, anong letter yon? Letter B. Ayan, ayan. Ito ang iyong kasagutan. 81.25%. No? Remember, no? Tandaan ninyo, okay? Yung efficiency is power output. Pag sinabing power output, yan yung power na na-consume nung load mo. If we are referring to a motor, if this is power output, okay, that is the power given to your load here. That is the power, the shaft power, the power at the shaft. Because the motor output here is the shaft wherein we connect the mechanical load. Then the power input here is your electrical supply. Meaning, your input is electrical, but your output is mechanical power. No? A motor converts electrical energy into mechanical energy. So, this is already a mechanical power. Okay? So, yun ang aking kasagutan sa iyo, Ryan. Baka meron kang gustong i-confirm or i-verify, no? Okay? Or naintindihan na ba ang aking kasagutan dito, Ryan? Clear ba sa'yo? Nasundan mo ba? Nasundan mo, Ryan? Okay na, sir. Clear na, sir. Clear na sa'yo? Okay, sige. So, Okay, sir. Thank you. salamat, no? Kasi sa Facebook kasi minsan, no, pagka nagbigay ng tanong yung mga estudyante o mga nagre-review, minsan iba-iba yung sagot, no? A, B, B, no? So, tayo lang pong sumasagot ng ganito ng live, no? Ito, nakikita nyo mismo, hindi letra lang ang makikita nyo, no? Ako mismo, makikita nyo, nasasagutin ko po yung tanong na pinopost nyo rin sa Facebook, no? Yung mga ilan sa katanungan, syempre. Hindi naman natin masasagutan lahat yan.
No? Napakadami niya, no? Okay, pati nga sa ano, partner, meron tayong sasagutan dun sa, ang tawag dyan, yung math circle, no? Sinasabi. Okay, thank you, ha? Thank you, Ryan. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Okay, ito yung ating nababanggit na tayo'y kumukuha po ng mga katanungan din sa Facebook, no? O yung mga pinopost po ng mga groups ng mga electrical engineer, electrician, and even yung mga reviewers po natin, mga kawerpa. So, katulad po nito, si Sierra Delta, pakita natin ang katanungan. Actually, wala naman po siya dyan, ano? Wala siya dyan. Okay? Pero sasagutan po natin yung mga pinost na to, no? Sa Facebook. Okay. So let us read this problem. A ranch has cattle and horses in a ratio of 9:5. What does it mean? We have a ratio of 9:5. 9:5. Ano po ba ibig sabihin ng 9:5? 9:5. 9:5. 9:5. Yan po yung ratio sa isang ranch. Ano ba yung ranch? Rancho. No, meron dong cattle. O, yung cattle, mga kalabaw yun eh. Yung horses, syempre, ano yun? Mga kabayo. No? Ang ratio nila, let's say this is for cattle. This is the cattle. And this is the horses. So, this is mathematics, no? Pang REE. Okay. So, 9:5. If there are 80 more head of cattle than the horses, how many animals are on the ranch? No? So, ilan lahat? Yan. Iba-iba yung sagot na nakita ko dito, partner. So, let me answer this problem. No? Nakita ko sa Facebook, iba-iba yung sagot dito. No? Iba-iba yung sagot nila. A, B, may C, merong D, no? So, pero ano ang aking kasagutan dyan? Ito po. Ito po yung aking isasagot sa inyo. Yung 9:5, yun yung ratio ng cattle sa horses. Ibig sabihin, yung 9 siya yung cattle o yung cow. Yung cattle, grupo yun ng mga cow. No? Ito, horses. Yan. Ayan siya. So, 9:5. Kaya may sinasabing, if there are 80 more heads of cattle than the horses, ano ibig sabihin? Mas marami yung cattle kaysa sa horses. Na po? Yan ang sinasabi sa problem eh. If there are 80 more, ibig sabihin, 80 more head of cattle than the horses. So, mas marami, base sa ratio na to, mas marami yung cattle sa horses. Yung baka sa kabayo, ng ilan? Ng 80. Mas marami yung baka. No? Ayan. This C is the cattle or the cow. We may say that this is horses plus 80. Isn't it? Yan. Para ito sa cattle. Kumbaga, C is equal to, ito C is equal to H plus 80. Yun ang ibig sabihin niya. Lagyan natin ng ratio. Is to, this is our horses. Yan. Diba, sa algebra, okay, this is a ratio, so meaning that is, dito ko siya ilalagay, 9/5. O, eto, paano mo naman gagawing ratio ito? So, syempre, yung 9 correspond to H plus 80. H plus 80. Yung 9. No? Kumbaga, tapat-tapat lang to.
Mga kawerpa, yan. Yung H mo, siya naman yung horses, no? Yung yoka ba? Okay. Naalala ko si yoka ba? So, ito. Ito yan, ha? Ito yung horses natin. Ayan. Oh, so, ito pa lang, yung equation pa lang na to, mga kawerpa, makukuha nyo na yung ano, H. Diba, shift solve na lang yan, no? Pag nag-shift solve ka dyan, no? So, input mo lang sa calculator to, papalitan mo lang to ng variable x para mas madali, shift solve na lang, no? Kasi pagka manipulate ka pa, mahaba pa yon, no? If you are using our Casio, no? 991 or 570 ES Plus, napakadali na lang nito, i-input mo na lang yan, no? Sa Calcu. So, sundan natin. Okay? So, may plus 80 tayo. Then, 9/5. Input lang po natin. Input na natin sa calculator. Ang answer po natin, 100. Ang H po natin, mga kawerpa, ay 100. Ayan po. 100. Then, kung 100 yung horses, yung ating cattle ay, of course, if this is 100, 180. Diba? So, 100 plus 80, yun yung hinahanap, no? Yun yung how many animals on the ranch, no? So, the number of animals is equal to 100 plus 180. So, the answer is 280 po lahat. So, this is my answer. That will be letter D. So, yun po yung kasagutan sa tanong po na to ni Sierra Delta ng reviewhub.ph. Okay po. Ayan. Bagay, wala naman siya dyan, partner, kasi kinuha lang natin to sa Facebook. No? Ayan. Pero kung magbabato na rin ng tanong yung ating mga reviewee, kasi kakasimula pa lang ng ating klase, no? Pwede pa pong humabol yung ibang magre-review. No? Priority po namin yung mga reviewee natin. Kumbaga sila yung uunahin nating sagutan. No? Okay. That's it. No? Letter D ang sagot natin dyan. Okay po. Gusto ko pong kumpletuhin po yung aking kasagutan. Actually, na-discuss ko rin to last time, mga kawerpa. No? Kasi dito, maraming makikinabang sa tanong na ito. No? Para sa akin, magandang tanong ito. No? Medyo tricky na question kasi hindi siya specific yung tanong nitong si... Ganun pa rin, kinuha pa rin natin sa groups, no? Sa Electrical Maintenance Technician, Philippines, galing kay Arlan Sonico Roche. Although nasagutan ko po ito last time, no? Pwede nyo pong balikan yung aking sagot dito. Kaya lang po, gusto ko pong kompletuhin, no? Kasi marami kang pwedeng itanong sa kanya eh, no? Ano ba voltahe nito, no? Kasi ang tanong niya, pag sinabing 1 horsepower, ilang watts o amperes po ba yan? Yan. Okay? Ayan ang tanong dyan. Pag sinabing 1 horsepower, ilang watts o amperes po ba yan? Hindi ko na po dedetalyehin, no? Actually, dinetalye na natin last time to, partner. Single phase po yung sagot ko. Pupunta po tayo sa 3-phase. No? So, review lang ng kapraso, yung 1 horsepower ay 746 watts. Sinabi natin last time,
no? Sinabi po natin last time na itong tanong na to, parang tingin ko po dito, although hindi niya po in-specify, no? Ang tingin ko po dito sa tanong niya bilang isang electrician siguro kasi o maintenance technician. Kasi member siya ng ang pangalan ng kanilang grupo, pakita mo ulit, anak. Ito pangalan ng grupo nila, Electrical Maintenance Technician Philippines. So, ibig sabihin, hindi sila mga engineer, mga technician sila o electrician. Pero maganda yung tanong niya kasi, kaya kinuha ko yan. Maraming makikinabang sa tanong na to. Pero tingin ko, bilang sa point of view ng isang technician, halimbawa, tingin ko nagre-repair siya dito sa motor eh. Sa motor. Marami akong pwedeng itanong sa kanya, ilan ba ang horsepower ng motor mo? Yan. Ako naman, bilang isang engineer, tatanong ko sa kanya, ilang horsepower, ilan ba ang voltahe ng motor mo? Yan. Kasi tinatanong niya, ilang watts ba ang 1 horsepower na motor? Depende pa yun kung single phase o 3 phase. Sinagot ko po last time, pang single phase pa lang po yung sagot ko. Kumbaga, part 1 pa lang yon. Ito na yung part 2 na kasagutan ko. Paano kaya kung 3 phase? At paano kaya kung ano ang voltahe? Okay? Ulitin ko lang. Kung gagawin natin tong pag sinabing 1 horsepower motor, kung sakali lang naman, no, naglaro lang po sa isip ko kasi bilang technician, baka may na-encounter siyang 1 horsepower motor. Ilang watts po ba ito? O amperes po ba yan? Ayan. Actually, continuation to nung ating diniscuss kanina, no? Patulong po, mga master. Okay, sige. Tutulungan kita, no? Sasagutin ko tong katanungan mo, Arlan, no? Kahit wala ka dyan. Okay. Sige. Arlan. Nandyan si Alan eh, di ba? Si Alan, nandyan. Nagtatanong si Arlan. Okay. Sinagot ko po yung single phase last time. Sasagutin ko po ngayon, 3 phase naman. Okay? Pwede nyo pong tingnan yung aking previous video na sinagot ko to para sa single phase. Ngayon po, 3 phase. Pwede nating dagdagan na pag sinabing 1 horsepower motor, 3 phase. Ilang watts o amperes ho ba yan? Ayan, o sige, sasagutin natin, partner. Kasi practical yung question na to, no? Practical, pero maraming makikinabang sa tanong na to. Kung ito'y motor, 1 horsepower, lalagyan po natin 3 phase. 3 phase motor. Kasi nasagot ko na po yung sa single phase. 1 horsepower, 3 phase motor. Ang tanong niya, ilang watts? Unahin ko muna yung amperes. Ilang ampere? Ibig sabihin, ilan ng I mo, current I. Ilan din yung ating power? In watts. Yan. Okay, pinepresyon ko na po na patungkol sa motor po yung kanyang katanungan. Kasi pwede mong sabihin, pag sinabi bang 1 horsepower, ilang watts? O, di ito na kagad yung sagot, di ba? 746 na kagad yung sagot. No? Yan kagad yung sagot. Oh. Oh. Ilang amperes? Teka muna. Kung amperes ang pag-uusapan dito, dapat alam mo voltahe. Alam mo, voltahe. Maglalagay ka ng voltahe dito. Diba? Kung per se, ito po muna, wag niyo po muna tingnan tong 3-phase motor, mga kawerpa. Kung ito, 1 horsepower, 746 watts. Dapat alam mo, para makakuha mo yung kuryente, kasi tinatanong mo, power tsaka kuryente. Dapat alam mo, kumbaga, kulang yung kanyang given, mga kawerpa, no? Pwede naman tayong mag-assume. Yung ating voltahe, dapat alam mo yan. No? Dapat alam mo yan. Halimbawa, ang voltahe natin, 230 volts. Sinagot ko na po ito, yung single phase. Paano kung 3 phase?
Yeah? Paano kung 3-phase? Paano kung 3-phase? Yan. Meron pa nga akong tanong dito eh. No? Eh kung specific to, tatanungin mo pa yung kuryente. Eh dapat alam mo pa yung efficiency tsaka power factor. Nadami, di ba? Maraming maraming kasukasuan yung tanong na to eh. Kasi hindi siya specific. Okay? Ilalagyan lang po natin ng kwento. Istorya po ito eh. No? O, tingnan ninyo. Yung ating kuryente, binanggit po natin last time to. Yung ating line current, yung kuryente natin ng motor. O, ito yung line current. Siya yung full load ampere. Ito po ang eksaktong formula. Horsepower times 746 divided by the voltage times the power factor times the efficiency. Na-discuss po natin yung efficiency. Kung ang iyong motor ay single phase motor po ito ha. Kung ang motor mo naman ay 3-phase. If you have a 3-phase motor, your line current, no? That's equal to your full load ampere. We have horsepower times 746 over square root of 3 times voltage times power factor times efficiency. Ganun po. Difference niya, meron lang tong square root of 3. Makaka-aware pa. No? If we are referring, ito na, i-refer na lang natin sa motor. No? Kasi dito, pwedeng ibang approach dito eh. 1 horsepower, 230 volts, 3-phase. No? Pwede yan. Ito, kumbaga, sa alternating current circuit. No? O sa alternating current circuit kasi 3-phase to. Sa alternating current circuits, yung power natin equal yun sa square root of 3, no? Times the voltage times the current times the power factor. Ito po yung cosine theta, yung power factor. No? Yan. Cosine theta po yan. Kaya kung i-consider natin na power dito, yung 1 horsepower na 746. 746 equal to sa square root of 3. Voltahe natin ay 230 volts. Eh wala namang given power factor. Mag-assume pa rin tayo ng power factor. Halimbawa, 0.8. O ano yung kuryente natin? O shift solve lang yan sa calcul natin, di ba? 746, para mo sinabing 746 divided by square root of 3. Tapos, divide mo ulit. Baba mo ulit yung 230. Divide mo ulit dun sa 0.8. So, lalabas 2.34 ampere. Para po ito doon sa 746 watts. Para yan dito. Pero kung ang pag-uusapan natin, PEC. Ito medyo malalim po yung discussion natin. Kung Philippine Electrical Code ang pag-uusapan po natin. No? Dahil hindi nga po specific yung tanong O, punta tayo dito. Pansinin nyo po yung ginawa po natin dito. Ito yung load schedule. Tingnan nyo po ito mga kawerpa. Paki-close up mo ito, partner. Yung 1.5 horsepower, 10 amperes. 10 amperes, 230 volts, i-multiply mo itong dalawa, voltage times current, yun na yung power. Kaya kung meron kang 1.5 horsepower na ACU, motor yan, no, yung kuryente na galing sa PEC, multiply mo doon sa voltahe mo, 2,300 watts. Yan po ang i-consider mong wattage. No? Okay? Single phase po yan. Single phase. Okay, punta tayo sa 1 horsepower.
Although diniscuss natin kanina yon, yung 1.5, tingnan nyo po ito mga kawerpa. Ito 1.5, 1 and 1/2. Tapos ito po yung ating 230 volts. May makikita kayo yung 1.5 na example ko at 230 volts, 10 amperes. Pero yung tanong niya ni Arlan, ang tanong niya, 1 horsepower. Dipunta ka sa 1 horsepower. Let's say 230 volts. Ilan ang amperahe natin? 8 amperes. Yun po ang amperahe niya sa single phase. Ito rin po yung sagot natin last time. Ang amperahe niya sa single phase ay 8 ampere. O, punta muna tayo sa single phase. Punta tayo dito. Sa single phase motor. No? Okay, sabihin natin 1 horsepower ha. O, 1 horsepower, single phase motor, it has a current of, ano yung kuryente natin? 8 ampere. Ito at at 230 volts. Kailangan kasi alam mo rin yung voltahe. No? 8 ampere. O ano yung power natin? Single phase yan, mga kawerpa. Voltage times current. Pag walang given na power factor, 1 yun lang yun. Assumption lang yun. So, voltage times the current. Actually, sabi ko nga sa inyo, may power factor pa yan. No? Single phase ang usapan, ha? Ano ang voltahe natin, mga kawerpa? Ang voltahe natin, 230 times 8. Power factor, assume 1. Wala kasing given, eh. Okay? Dapat nga, kasama pati power factor. Pero, for the meantime, kung ang pag-usapan natin, electrical design, lalagay mo sa electrical plan, ito i-consider mo, in-assume mo na unity power factor yun. Kasi walang given na power factor. Eh. Assumption lang po yan. So, 230 times 8 equals 1,840. So, ito po yung ilalagay nyo sa load schedule. Sa electrical plan. No? Yan yung wattage niya. Ng isang single phase motor, 1 horsepower at 230 volts. Paano naman, sir, kapag 1 horsepower motor na 3 phase, yung motor mo, 3 phase. At 230 volts din. Ano kuryente niyan? Ito na. Iba kuryente niyan, mga kawerpa. Ano kuryente niyan, sir? So, ito. Pansinin nyo po, ha. Ina-assume natin dito na yung motor niya ay 3-phase. Ito po yung PEC table. O, tingin po tayo sa PEC table. Nasa PEC 2017 din po ito. Ano natin to? Close up natin at 230 volts. Para ka lang tumitingin sa multiplication table. 1 horsepower at 230 volts. Tingin po dito. Okay. So, kung saan sila mag-intersect dito, project mo to horizontally. Ito naman vertically. Okay. Going to the right. And this is downward. So, the answer would be, what's that? Ito ha. Ayun, 4.2. Ang 1 horsepower at 230 volts. 4.2 amperes. Okay? 1 horsepower. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 4.2 ampere. 4.2 ampere. .2 ampere yung motor mo. Sir, ano yung ilalagay mo sa electrical plan? Ito, sa plano ha. Power square root of 3. Remember ha, ang motor mo 3-phase. Kumbaga, mga kawerpa, kung ito yung line phase A, phase B, phase C mo,
Ito yung iyong 3-phase motor. So, ikakabit mo lang siya dyan. Yan, no? Ayan po yan. So, para ma-calculate natin yung ating power. Ang formula natin, square root of 3, ano yan? Voltage times current times the power factor. Or ito po yung cosine theta. So, yung power natin, pag single phase, BI lang times power factor. Ano ba tong formula na to? Balikan nga natin to. Dito tayo. Ano ba yung formula na yan? Square root of 3 BI times the power factor. Ito po yan. Kung 3-phase, square root of 3 BI times the power factor. Ito po yan yung power input. No? O, balikan natin to. Dito tayo. Kumbaga po, ito pong kinalculate natin na power, siya po yung power input to be specific. Yan yung electrical power na binibigay mo sa motor mo. Kung titingnan nyo po yung load flow o yung power flow, ito po yan yung power input. Siya yung power na binibigay mo sa load mo. Power input. Nakuha nyo po? So, kung ilalagay mo yon, square root of 3, 230 volts times the current, which is 4.2. Wala tayong power factor, no? Dito. So, assume mo lang 1. Wala tayong given na power factor. O, ito po yung power input. More or less, ito po yung ilalagay mo sa load schedule, yung power input, hindi yung power output, ha? Tandaan natin yon. O, 230, square root of 3 times 230 times 4.2. Times 4.2. Ayun po ang sagot natin. 1673.16. Kung mapapansin nyo, mas maliit yung power input sa 3-phase kumpara sa single-phase. Oh. Yan. So, yun ang advantage ng ginagawang 3-phase ang system. No? Mas nakakatipid sa power. No? So, parehas lang naman sila ng voltahe. No? Horsepower, parehas lang. Nag-iba lang. Ito, single-phase. Ito, 3-phase. Pero mas matipid ng kaunti pagdating sa 3-phase. No? With the same power factor. No? The same voltage. Yan. Pero magkaiba sila ng kuryente. Pag ginawa mo kasing 3-phase, lumiliit yung alin? Lumiliit yung kuryente. Thereby, lumiliit din yung size ng wire, partner. No? Pati yung size ng breaker, lumiliit din yun. Pag ginawa mo 3-phase ang system. No? Yun ang isa sa advantage ng 3-phase system. Mas nakakatipid. No? Ayan. Pagka ginawa mo siyang 3-phase system. No? Okay? So, ayan po. No? Yan po ang aking kumpletong kasagutan sa tanong na yan. No? Okay? 4.2. So, ayan po. No? Okay? So, ayan. Sana kung napapanood ni yung nagtanong sa Facebook, mas maganda. No? Partner. Okay? So, anyway, i-upload po natin to sa ating Facebook, sa ating YouTube channel, no? Pwede nyo pong balik-balikan tong mga video na to, mga kawerpa, no? That is my answer to that question. Okay, this ends our mentoring for today. Okay, ito po yung ating, dito po natin tatapusin yung ating mentoring. Meron tayong ilang minuto, no, na
ilang minuto, parang gusto ko pang parang feeling ko nabitin pa ako dun sa, kasi nga biglang nag-ano si, no, yung isang estudyante, no? Supposed to be, sasagutin pa natin. Hindi ko muna sinagot yung tanong ni Mr. J. Beltran kasi nung una, nag-confirm po siya na join, tapos hindi po na tuloy, no? Baka po sa Sunday po natin di-discuss. Maganda rin po kasi yung tanong ni Mr. Beltran, no? Ayan, baka meron silang follow-up question, no? Based dun sa mga na-discuss ko lahat. Sige nga, sige, mag-on the spot tayo dyan kung meron kayong mga katanungan, mga kawerpa, na base dito sa diniscuss ko for today. Ayan. Meron po ba? Raise your hand. Meron pang follow-up question? Any follow-up question? Ayun, si Sir Alan ba yun? Kawerpang Alan. Ka-Alan. Yes po. Sige Bigyan mo ako ng on-the-spot question, no, based dito sa ating diniscuss. Yung sa power factor po. Yes, yes. What about the power factor? Dun sa motor po ba? Kasi minsan Power factor ng motor. wala po nun sa plate Minsan wala siya sa plate. I-assume po ba as 1 yun? For a motor, actually, hindi ka talaga mag-a-assume ng 1 sa motor. At totoo lang. Kasi pag sinabing 1 sa AC circuit, resistive yon, no? Usually sa motor, based on my experience, more or less maglalaro yan sa mga 60% to more than 80%, more or less, ang power factor ng motor. Ano na lang yun, it's just based on my experience, no? Well, for board exam consideration, they have to be very specific, no? They have to be very specific, no? Okay? So, pag walang power factor, ano yung pinaka-concern mo doon, Ka-Alan, about the power factor? Sige nga. Hindi po kasi minsan, dun sa pagka sa load sched po, yun nga, para tama po yung ilalagay na exact wattage po ba? Parang ganun. Pagdating sa load schedule, no, ganun talaga kasi, no, pagdating sa load schedule, kung wala naman given na power factor, nag-a-assume tayo ng 1. Alam mo, pakita natin dito, It's safe to assume that it is 1. Why? Because this is the maximum power factor. Ba't ba tayo naglalagay sa load schedule? Ang isa sa dahilan, nagsasize tayo ng wire. Tama? Sa bandang right side ng load schedule, makikita mo yung size of wire na gagamitin. Size ng tubo, size ng breaker. Okay, even, sama mo pa, pagsa-size ng relay natin. Okay. So, it's safe to assume, pag walang given lang horsepower. Tsaka voltahe, yan lang ang usual, di ba, Ka-Alan, Yan ang ating, assumption. Opo. No? So, yun nga, no? For the purpose of putting the wattage, no, knowing the wattage, no, we may say that this is the maximum wattage, based on the maximum power factor. But shall we say, the 4.2 here is based on the PEC table. Alam mo, ang mga kuryente na nakasulat sa PEC table, napansin ko, conservative siya. Meaning, mas mataas siya ng kaunti kung gagamitin mo yung formula na to. Asan yun? Yung sinulat natin. Ito, yung formula na to. Pakita natin. Dito. Yung full load ampere is horsepower times 746 divided by voltage, power factor, efficiency. Pag 3-phase, lagyan mo lang ng square root of 3 dito, katabi ng voltahe. No?
So, for the purpose of sizing the wire, it's fine. No, yun naman ang purpose eh. No, mag-size tayo ng wire and even the protection, consider, no, walang given na power factor eh. No? So, it's safe to assume unity power factor, no? When dealing with electrical plant. Ayan. Or shall we say in design. Ina-assume na lang na 1 niya. Kaya nga sa pansinin mo Kaalan, no? Pagdating sa electrical plant, 'di ba may nakalagay na watts? Usually, pag may nakalagay na watts, wala ka nang makikitang volt ampere. Wala na. Pag may nakalagay na volt ampere, sandali volts to nilagay ko. Yan. Usually, pag may watts, wala nang volt ampere. Pag may volt ampere na nakalagay sa electrical plant, wala nang watts yun. Usual yun. No? Wala na. Kasi, ina-assume na equal na tong dalawa. Ano ba yung pagkakataon na mag-i-equal yung wattage, yung watt sa volt ampere? Anong pagkakataon yon? Based from alternating current circuit principle, no? So, this is our volt ampere, which is apparent power. This is the real power. This is the power factor angle. And this is the reactive power. No? Wherein our S is equal to voltage times current. And our real power is, single phase muna to pinag-uusapan natin. 3 phase, lagyan mo lang na square root of 3 yan. No? VI times power factor or cosine theta. Okay? So, to get here our P, that's equal to BI. O ano ba yung BI? Kaalan. Di ba siya yung S, yung apparent power S? Imo-multiply mo siya sa power factor. Anong pagkakataon pwedeng mag-equal yung dalawa? Kung yung power factor mo, unity. 1. Okay, patingin si Kaalan. Tingnan natin si Kaalan. Nakakuha ba, Kaalan? Aware pangalan? So, possible ba mag-equal yung dalawa? Yes. Yes, if the power factor is unity. And this is the assumption na pansin ko sa electrical design. No? Kaalan, ina-advise ko sa December may schedule kami. No? Nailagay mo na ba, partner? Ayun, nailagay na namin. Inaanyayahan kita to attend our practical electrical design course. No? It's a 3-day course that you will learn a lot from residential, commercial, industrial, and high-rise building design. So, I'll show this detail, no? Okay? I hope you attend. Murang-mura lang, Kaalan. Sana attend ka, no? Okay, discuss po natin yan doon. Opo. Okay, Attend po. Kaalan. Okay, thank you. Opo. Thank you. Okay, meron pang follow-up question. Isa pa. Saka merong gustong haba niya na. Ha? Oo. Siguro sasagutin ko na lang yan sa kasi mahal sa tanong ni Peter Magbanwa. Nandyan siya, connected siya. With regards, baka magahol tayo dito. With regards to the current 1 horsepower single phase motor, pwede rin ba nameplate rating tayo? Like aircon. Sige, bibigyan ko muna siya ng brief answer, no? Tingnan natin, baka masagot ko na rin ng kompleto. Sige, hindi ko pa kompletong nababasa eh. Sige, asan siya? Pakita natin siya. Ayan, no? First time nyo po ba, Sir Peter, na kumonek sa atin pong mentoring na ginagawa? Second time, sir. Second time. Second time. Okay po. Last Sir. Tuesday, sir, hindi tayo nakakuha eh. Hindi ako nakalagin. Opo. Sige, sir. Opo. Sige, pa-bonus ko na to. Sige, sasagutin ko na ngayon yung tanong nyo on the spot question. Thank you so Sige. much, sir. Opo. Sagutin ko na po yan. Para pag uwi mo, merong pabaon kami sa'yo, no? Pag uwi mo sa bahay, no? Nasaan ka ba ngayon? Sa Aklan, sir. Sa Aklan ako.
Nasa bahay ka na rin. O sa Aklan, dito sa Aklan, sir. Sa bahay. Walang Ayun. trabaho kasi, sir, pandemic eh. So, Pag yan nakarating yung libro natin sa Aklan. Oo. Sa Makato, Aklan, Palawan. Malapit kami dito, sir. Next. Alam mo yung Makato? O Tangalan, sir. Malapit kami. Next municipality is Tangalan, in which nandoon yung Hawili, sir. Yung Makato, do you know the place Makato? Palawan? Yes, sir. Makato. Yan, sir. Makato. 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 Yes. Alam mo ba, nagpadala kami ng libro dyan, no? Sa Makato. Actually, ang pagdadalhan ng libro, Makati. Makati lang, Manila. Napunta sa Makato. O dito na. Napunta sa Makato. Okay. So, sige. Ano yung katanungan niya, partner? No? Let's have this on-the-spot question. With regards sa current ng 1 horsepower single-phase motor, pwede rin ba, tingnan natin ha. Okay, once again, no, para sa ating mga Facebook viewers, no? Okay, so binigyan po tayo ng on-the-spot question dito ni Sir Peter Daroy Magbanwa of Jawili. Yan, ano yung Jawili? Ang lugar yan. Okay, sige, pakita natin siya, partner. 50-50 tayo. Hello, Sir Peter. Nandiyan ka, connected. Sige, babasahin ko po ang iyong katanungan, partner. Ito ang iyong tanong, sir. With regard sa current ng 1 horsepower single-phase motor. 1 horsepower single-phase ang pinag-uusapan, ha? 1 horsepower single-phase. Single-phase motor. Pwede rin ba nasa nameplate rating tayo sa motor like aircon na carrier ang brand in which the 1 horsepower is just 4 ampere. Gaya po na sinabi ko sa inyo, Kawerpang, pangalan? Kawerpang Peter. Ka-Peter. Okay. Ka na lang. Ka-Peter na lang. Mahaba yung Kawerpa eh. Yes, sir. Thank you, sir. Kasi pag sinabi namin Kawerpa, brothers or sisters in electrical profession, no? Kapatid namin kayo sa profesyon electrical. Okay. Pwede rin tawagin kakuryente, no? May ganun no? Meron nga meron nga katanso no? Nakita ko sa Facebook mga katanso, no? Nag-aantay ako ng ka-aluminum. O kaya no? Pwede rin kakable. Kung ano-ano na lang di ba? Tayo medyo millennial, partner, Kawerpa. Okay. Sige, Kawerpang Peter, eto. Sige, pakita, partner. With regards sa current rating, 1 horsepower single-phase motor, pwede rin ba nasa nameplate rating tayo sa motor like aircon carrier which is 1 horsepower is just 4 ampere? Pwede rin ba tayong kukuha dyan? No? Kukuha tayo dyan. Kaya na sinabi ko po, ang PEC kasi conservative. Ibig sabihin, malaki yung kuryenteng binibigay niya doon sa PEC table. Pakita natin ulit, anak. Punta tayo dito. Ito po, single phase lang po, no? Ito, pinaganda lang po namin. Nasa PEC po ito. Ayan. In-PowerPoint lang namin dito. Kasi dinidiscuss ko po ito sa ating electrical design course. Maganda rin, Sir Peter, kung maka-attend ka para matutunan mo yung mga pagsa-size na yan, no? Ng mga wire, ng breaker, ng mga relays na yan, matutunan nyo po yan. Mag-attend ako, sir. Mag-attend ako. Ayun, no? Kahit di nyo pa alam yung presyo. Ay, titignan natin, sir. Magpan tayo. I-prepare natin. Ito po ito. So, ito po, sabi ko sa inyo, conservative. Sandali, ano ba voltahe nun, anak? Patingin, question. 230 volts lang naman, carrier, aircon. 230 volts, sir. 230 volts. Ang PEC, sabi ko sa inyo, konserbatibo ang PEC. Ang PEC, 8 ampere ang nilagay niya. For the purpose of sizing the wire, kino-consider niya. The tendency is lalaki yung size ng wire, tama? Yes, sabi niyo, sir, yung 4 ampere nyo na carrier, naging yung 1 horsepower nyo, 4 ampere lang. Ang sabi ng PEC, 8 ampere. Ang PEC, gagamitin mo siya sa pagsasize ng wire mo. Maraming advantage sa pagsasize ng wire. Usually talaga, na-oversize yan ng mga designer.
Pero later ko nalaman yung malalim na dahilan, no? Na mas maganda pala na lalakihan mo size ng wire. Ay nako, Sir Peter, pag in-explain ko yun, 45 minutes ang kailangan ko, tapos na po ang programa. Hindi ko na muna i-discuss. Ano po yun? Sa electrical design na lang po natin pag-uusapan yun. Pero tuloy natin ang basa dun sa kanyang tanong. Dali yung first paragraph muna. Pwede rin ba nameplate? Nameplate 1 horsepower in which the 1 horsepower 4 ampere lang. Dali, tuloy natin ha. In a carrier window type, 1 horsepower has a 4.5 ampere, while 1.5 horsepower has a 5.55 ampere. Dito yung 1.5 dito, 10 ampere na kagad, no? Sa PEC po ito ha, according sa PEC ha. Sige, patingin partner. This shows that this is smaller. Ano ang sabi? Ano ang sabi? This shows that this is smaller. Ay, mas maliit po. Yun po ang sabi. As compare in the PEC. No. Napanood ko na isang araw lang. So, just my simple observation. Di ba, sir? Sabi ko nga sa inyo, conservative ang PEC. This shows that this is smaller compared sa Philippine Electrical Code. So, maliit, ano? Ang tanong niya dyan, partner, pakita ulit. No? Pwede rin ba na nameplate rating tayo? Pwede rin ba na ano? Sa pagsa-size po ng wire, ng breaker, ng protection, mas maganda po gagamitin natin yung sa PEC. Now, meron akong discussion niya sa motor installation. Pagdating sa pagsasize ng overload relay, kinonsider ng PEC doon yung yung nameplate rating niya eh. Yung nameplate rating. Hindi ko na po mapapakita po kasi on the spot po tayo, no? May file po ako noon, no? Anyway, tingnan niyo na lang rin sa PEC niyo kung meron kayo, no? So, PEC 2017 edition na pinapakita doon na ginamit niya yung nameplate current. Yung nameplate current kasi usually yan talaga mas mababa yan sa full load amps na binibigay ni PEC. Mas mababa. Kung ang concern nyo, pwede rin ba sa nameplate tayo kukuha? Sa nameplate, kung i-consider mo sizing ng overload relay. Pwede yon. Okay, pag kumuha ka sa motor, kinuha mo 4 ampere, kinuha mo yung nameplate, which is mas mababa sa PEC, hindi yun ang binabanggit ng PEC. Kasi ang example ng PEC sa pagsasize ng wire ay yung kanyang full load amps, yung kanyang nakasulat dito. Ito na lang sir ha, pakita ko po sa inyo. Pwede po kayong pumunta sa aking, subscriber na po ba kayo sa aking channel? Yes sir, yes sir. Oo. Sir, pakitingnan nyo po yung discussion ko about motor installation. Motor installation. 1 oras lang po ito, no? Na discussion about motor installation. Doon po, detalyado, ina-explain ko po yung nakasulat sa PEC. Sa pagsasize ng mga ng wire, ng breaker, fuse, overload relay, nandoon po, no? Pero magkakaroon tayo ng webinar, partner, no? Ginawa na po namin. Ito, maganda. PEC series of webinar about the PEC. Pero mag-aano po muna tayo, magko-concentrate tayo sa wiring design example. No? Nailagay mo na ba, partner? Meron na, no? O, yun. Maganda po. Nailagay na po namin yon. Yan, dito po sa ating babanggitin mamaya. So, yun po muna yung sagot ko, no, Sir Peter, no? Mas prepare po kasi na ang gagamitin natin yung nasa PEC. Yung nasa PEC. Kasi ang tendency, pagka ginamit nyo po yung nameplate ng aircon ninyo, ang tendency, lumiliit yung size ng wire. I know the thinking of electrician. Engineer, pwede naman na itong size ng wire na to, oversize ka naman eh. Ang laki ng wire na ginamit mo, pwede na to, di ba? Di-divide mo lang naman yung
voltahe dito sa power. Ito na amperahe. Sobra-sobra naman yung size ng wire. Yan ang usual argument or opinion ng mga electrician pagdating sa design. Masyado daw malaki yung mga design ng mga electrical engineer. No? Engineer namin, laki-laki ng size ng wire, lalo na yung kable, no? Sabagay, susunod na yung malaking size ng breaker tsaka tubo ron, no? In short, gastos. Pero alam mo ba, Sir Peter, na hindi po gastos yon in the long run. Yun po ang aking i-discuss, no? Yan po ang kasunod nating paksa ay sa electrical design course. Inaanyayahan kita, no? Inaanyayahan kita, Sir Peter, na umattend ng aking electrical design course. Mahaba po yun. Sorry, hindi ko na po maano. Alas 7 na po. No, partner, magbasa na tayo ng mga social media reaction. Salamat, Sir. Thank you, Sir Peter, ha? Okay? Thank you. Basta, mas maganda, sumunod tayo kung ano yung nasusulat sa PEC. Okay? Because that is our Bible. No? Pakita nga, anak. Akin na yung PEC ko dyan, anak. Hugutin mo lang dyan. Papakita natin. I-discuss ko po ng detalyado ang mga wiring design examples. Pati short circuit nandito based sa PEC. Meron po ako mga libre lang po, mga libreng webinar sa Disyembre. Baka umabot pa ng January o February sa haba po ng mga design example po dito. I-discuss ko po sa inyo mga ka-WERPA, no? So, I will show you my way. my way of discussion, no? Although kahit naman sino magturo nito, as is naman to. No? Kaya lang sinasabi lang nung ibang mga estudyante, hindi sir, gusto ko makita yung version mo eh. Iba yung pagpapaliwanag mo, talagang maliwanag eh. Yung iba kasi sir, ang paliwanag nila palabo eh. No? So, andito tayo ha. Nasa page, ano to? Anong pahina to, partner? Saan nasusulat to? 1045 onwards. I-discuss ko po ng detalyado sa inyo to sa special, sa webinar. Libre lang. No? At tinan ninyo, mga ka-WERPA. I-discuss ko po yung karamihang provision dito. Sa Philippine Electrical Code. No? Hanggang page, i-discuss ko to eh. Hanggang page 1061. Ito po. Ito ang ating Biblia, no? Ng mga electrical profession. Latest po ito, 2017. Thank you, Sir Peter. Wala na po tayong oras. Salamat. Okay na, nakalib na pala siya, partner. Okay, sige po. Magbabasa lang po muna tayo ng ating mga social media reaction. Sige, partner. Let's get it on, partner. Okay, galing kay Peter Daroy Magbanwa. Thank you so much. Great learning with you, Kuya Reg, and your review center. Maria Lourdes Villa Esther. Thank you sa lecture, Engineer Big Health. Ang lecture, I am currently an LGU OBO EE here in Bantayan Island, Cebu. I'm a graduate of BSEE, RME. Hope maka-enroll po ako sa review nyo REE for September 2021 board exam. Galing kay J. Beltran. Finally, a one-tap away information lessons and refresh that I can always look back over and over again. Jerwin Asuncion. Galing nyo po magturo, sir. More power, mas naintindihan po. Renato Manabat, nice, very clear and very detailed analysis and approach in solving given problems. Lance Lakdaw, awesome teaching. It's a very detailed, informative, at the same time entertaining. That you for the knowledge. Thank you for the knowledge. JD Organo, more power to come. Thank you sa mga lectures nyo and for sharing ideas.
RoyTube TV, hello. Thank you for making this video. It helps a lot. Galing kay Killer J, worth watching. Galing kay Aristelo Silva, this is a very detailed and informative type of discussion. Let's hope that everyone share this kind of information. Okay, so yan po ang ating mga social media reaction. Mga kawerpa, sa ating pong mga nasa Facebook live, no, nasa Facebook po, baka pwede po kayong magbigay din po ng inyong mga comments sa comment section ng Facebook, no, and also yung ating mga nasa Zoom, no, pwede po kayong mag-comment. Mag-comment po kayo dito sa ating Zoom group chat. Di ba, partner, no? Yung iba yata nagko-comment na diyan, ano? Okay, padala nyo lang po ang inyong mga comment, mga kawerpa, no? At meron tayong konting token of appreciation sa mga mapipili nating mga comment na yan, no? Meron tayong mga naihandang mga review materials, no? Libre nating ipapadala, no? Ipapaship po namin sa inyo, mga kawerpa. So, patuloy lang po sa inyong pagko-comment at para ano po yan, mas nakakagana po yan. Nakikita namin yung mga words of encouragement ninyo. Okay, pasensya na po. Tayo po papalaot na sa ating mga kawerpa, mga announcements. Okay, here are the services, the review programs, and products of MPHT Review and Training Center. Okay, so we have here our free webinars, mga kawerpa. No, meron tayong free webinar every Sunday po namin to ginaganap. Okay, this consists of electrical engineering video book. So meaning, this is actually a book, no? Kaya lang in a video form. Ganun po itong aming ginagawa, no? Katulad po ng ginawa natin ngayong araw, it's a mentoring, but this is already a video book, no? We are doing a video book for electrical engineering. I'll be discussing all subjects, no? From electrical principles to electric circuits to machineries up to power systems po. Ituturo po natin at bibigay namin sa inyo ng libre lang, mga kawerpa. Wala po kayong babayaran dito, no? So every Sunday po nagko-conduct po kami ng free webinar, no? Consist of electrical engineering video book. Ito po yung mga theories, no? Electrical engineering theories. Then meron tayong special topic. Ito naman po yung special topic. Ito naman yung advanced topic po natin. It's a practical topic naman. Kumbaga, may theory, then meron tayong practical topic, mga kawerpa. At pag araw ng linggo, 12:30 to 2 p.m., kasama na rin po siya. Sinasama po namin siya as bilang bahagi, no, ng ating free webinar. Ayan, no. Kung gusto nyo pong makakuha ng certificate, mga kawerpa, kailangan nyo pong atinan po itong tatlo na ito, no? So, yan po, yung ating free webinars po natin, no? Ayan. So, first come, first serve po ito, ha, mga kawerpa, no? Partner, ayan na yung no, para sa darating na Disyembre. Ayan po. Nakasulat na po yan, mga sir. Pero may natitira pa tayo, partner, ha, sa araw ng Nobyembre, no? So, live na live po kasi tayo, mga kawerpa. Ngayon po ay araw ng Huwebes, no? Ayan. So, 19th day of November. Ayan. So, meron pa po tayong natitira sa November 22 and 29, no, na webinar. Inaanyayahan namin kayo na umattend po dyan, no? Okay? So, itong pinapakita natin ngayon, partner, ito po ay para sa December. Actually, hanggang January na yan, no? Tama ba? Ayun, hanggang January 10. So, meron tayong mga libreng webinar. Ayan, makikita nyo yung sinasabi ko kanina, PEC 2017 Wiring Design Examples. This is a series of pre-webinar, no? Wala pong katapusan nito hanggat tayo may buhay at lakas na pinagkakaloob ang Panginoong Diyos sa atin, mga kawerpa. Okay? So, first come, first serve ito, ha? Huwag po tayong, mag-uunahan. Hindi, kailangan mag-unahan tayo, mga kawerpa, di ba? So,
First come, first serve po ito. Limited slots. Okay, next slide, partner. Ito na po ang pinakahintay ng marami. Ito po ang ating RE and RME Online Review Scholarship Program. Lahat po ng gustong maging scholar ng Powerhouse Review Center ng MPHT, kailangan nyo pong mag-attend ng orientation, no? Okay, and meron tayong screening na ginagawa, no, na gagawin, no? Kailangan nyo pong mag-attend po dito, mga kawerpa, sa ating orientation, no? This is a review now, pay never, no? Okay, magsisimula po ang ating scholarship sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng review course muna. Yun po muna. No, 50% discount. Then, bukas po, babanggitin natin kung paano tayo makaka-avail, pati yung refresher course natin, mailibre po natin. Ano? Okay, so scholarship value is 20,000. Ayan. Okay. Bukas po, tama partner, bukas, November 20, orientation po ng mga scholar, inaanyayahan po namin kayo. 5 to 7 p.m. No? Ayan, mag-attend po kayo, no? Ayan, para makita nyo rin po yung aming partner company na maglilibre din po sa inyo, no? So, ayan, so, pwede nyo pong banggitin sa inyong mga kilala, no? Mga kawerpa po natin, lalo na po yung mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemic, ano po, yan po ang purpose niyan, no? Para matulungan po natin, no? Hindi po mahadlangan yung kanila pong hangarin na para maging lisensyadong engineer o master electrician. Okay? Next, partner. Okay. Actually, hanggang ngayon na lang yung promo, no? Pero ngayong hapon lang, na-confirm na po namin na magkakaroon po tayo ng extension dito po sa ating special promo natin na ito, no? Hanggang November 26 na po yung special promo sa mga hahabol. Kung ako sa inyo, humabol na kayo kasi malaking discount po ito, no? So sa REE natin, ang review course is 8,000, RME natin, REE, kasama pala yung refresher natin, 8,000 yung refresher, pero kung i-combine nyo yung review and refresher para sa REE, pay only 12,000 pesos, no? Online review po ito, mga kawerpa, at hindi pa po tayo safe para tayo mag face-to-face sa ngayon, no? Kaya gumawa kami ng paraan to reach everybody, no? Pero nga tayo mga enrollee, taga Dubai pa, taga Qatar, no? Yan, mga nasa Middle East nating kababayan, no? Nakakapag-review sila via Zoom. Ito po, yung ginagawa po natin na to. Okay. Sa RME naman po, 7,000 ang review course. Pwedeng review course lang ang atinan ninyo o bayaran nyo, kung depende sa budget nyo. Kaya ginawa namin tong promo na ito, no? So, RME naman natin, 7,000 naman ng ating refresher course, no? Pag kinombine nyo both, RME review and refresher course, 11,000 lang po yan, no? So, nakatipid kayo ng 3,000 dyan, mga kawerpa, no? Sa REE natin, nakatipid naman kayo ng, kasi 8 plus 8, 16,000. 12,000 lang yan, no? 4,000 pesos ang natipid nyo, mga kawerpa, no? Para sa ating mga REE reviewees. Okay, next po. Tuloy-tuloy po ang ating mentoring online, no? Sana po, pakibanggit po ninyo to sa mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo, kaklase, no? Pati kaaway nyo. Banggitin nyo, no? Oh, eto, sesend ko sa'yo para matuto ka. Hirap mong kausap. Ganun, ha? So, dito po, kung tingin nyo, kayo'y natuto po sa ating ginagawang mentoring program. Ayan, sana, paki-share nyo naman po itong ating ginagawa na ito, no? Para, sayang po kasi, binabayaran po namin sa Zoom ay good for 100 slots, no? Ngayon ba, ilan? Mahigit 10 lang yata ang connected. So, malaking-malaki pa po ang ating capacity. Baka po pwede po, paki-share po ninyo sa mga kakilala nyo itong ating ginagawa na ito. Okay, sige partner. Ito po yung ating special webinar. Ito na, no? Ano naman ang kaibahan ng special sa free, no? Ay, special talaga to, no? Kumbaga sa siopaw, may ice cream sa ibabaw to. No? Hindi pala. Halo-halo pala yun, ano? Yung may ice cream sa ibabaw. Okay.
pag sinabi nating special webinar, no, ito po yung aming building wiring installation, industrial motor control, practical electrical design, at yung aming practical electrical estimation course, no? So, ito po yung mga may bayad na po ito na aming mga pre-webinar, no? Kasi hindi naman po lahat ay nasa YouTube channel, no? Although marami po kaming in-upload talaga doon. Pero hindi po yan. It's not even a 20% of the program of Powerhouse, no? Siguro mga 10% lang po yung mga videos na ina-upload namin, no? So, kung gusto nyo pa pong matuto ng marami sa electrical, ayan po. Meron pa po tayong special webinar, no? Share ko po sa inyo yung aking mga naranasan sa pagtatrabaho, ano, sa pag-aaral, no? Ayan, sa pag-self-study, okay? So, ayan po. Ayan. Saka yung iba naman dyan, mga naituro din po sa atin, ng ating mga boss when I was working, isa-share ko rin po sa inyo kung ano man yung aking mga na-encounter sa trabaho rin. Ano? So, mga advanced topics po ito, mga kawerpa, maganda po ito, no? Building wiring, motor control, electrical design, and an electrical estimation course. Murang-mura lang, mga kawerpa, building wiring, magkano, partner? Uy, talagang binagsak na natin yung presyo, no? 700 pesos lang ang building wiring, no? Motor control, how much? 800 pesos lang, no? Ayan, yung electrical design, magkano lang yan, partner? 1.5 lang, ayan ha. Kawerpang Alan, 1.5 lang, okay. Saka si Sir yung kanina, Peter, no? Tama? Okay, ka Peter. So, 1.5 lang po ang ating electrical design. Gusto nyo, diretso nyo na hanggang estimate para mapresyohan nyo na yung project na yan, kumbaga, no? Maganda po, no? Yung mga, meron nga, contractor na talaga, umaattend pa sa ating dyan, sa estimation, no? Wherein, meron na experience yun, gusto pa rin nilang mag-refresh o mag-gain pa ng knowledge, no? Okay? Sige, next tayo, partner. Ganun din po, nagko-conduct din po kami ng Master Plumber Review, no? Well, actually, ang aming review po ay para po sa July board exam, no? Yan. Sa Master Plumber, no? Yung sa REE po, RME na pinakita po namin, mga kawerpa, para po yun sa April 2021 board exam, no? God willing, tuloy na po yan, no? Tuloy na po yung board exam na yan, no? Wag lang tumindi ang ating kumparing virus. Okay. Sige. So, next tayo, partner. Ayan po yung mga course outline ng ating special webinar, no? Kasi tatanong nila, partner, ano po ba ang content ng estimation course, building wiring, no? Ano po ba i-discuss nyo dyan? Okay, yan po. Nandiyan dyan ang laman yan. Then, meron po tayong mga on sale na ating mga review books for REE. Ayan po. Kumpleto na po yan, Math, ESAS, and EE with calculator techniques, no? Gusto nyo po mag-avail, mga kawerpa, ng mga original books po namin yan. No? It contains the past and possible board exam questions from 1990s to 2019 licensure exam. No? So, hinaluan na po namin yan ng mga posibleng lalabas sa board exam. Okay? Then, next, for Master Electrician, ito pala yung ating mga suki, no? Yung ating mga bumili ng libro natin, yan, sa REE, no? Then, sa RME naman, ganun din po, meron po kaming libro, no? Ito po mga review materials or review books na binebenta ng Powerhouse. It's only 2,600 pesos, no? Yung apat po na yan, no? Mga magagamit nyo po yan sa board exam, no? Mga powerful books po yan, yung mga yan. Okay? Sapat na po yan. Yung apat na libro na yan, meron po kayo yan. Sapat na po yan para kayo pumasa or even top the board, no? I-combine nyo pa po yan sa mga lectures po natin kung kayo magre-review po sa amin, no? Lalong matindi. Okay, kung kayo makapag-review sa Powerhouse. Okay, next. Ayan yung mga bumili ng ating RME books. Then also, Master Plumber book, meron din po tayo. Ayan, no? Kanina, chat lang natin yung ating kaibigan na isang professional electrical engineer na si Leo de la Cruz, no? So, ka-chat natin kanina, no? So, gusto niya mag-take ng Master Plumber, no? So, ayan, no? Isang PEE yun, ano, partner, no? PEE yun, yung aking kaklase, actually, no? Si Leo de la Cruz.
Ayan, gusto niya mag-take ng master plumber, no? Para daw dalawa na ang pipirmahan niya, no? Sa kanya na yung electrical, pati plumbing, sa kanya na rin. Okay. Next. Ayan, no? Isang may-ari ng eskwelahan pa ang bumili niyan. Pakita mo nga yan, si Sir Lyndon Alcawili de la Cruz. No? Pwede nyo naman pong kontakin, mga sir, no? Kung totoo po yung mga pinopost namin na yan, no? Ayan, nandun pa yata siya sa kanyang opisina, no? May-ari po ng eskwelahan yan sa bandang Luzon, no? Si Sir Lyndon de la Cruz. Ayan, sige po. Next. Ayun po, sana po tayo makapag-subscribe na, like, share. Kasama na rin po pagbibigay ng comment, no? Sa bawat video na pinapanood nyo. At sana pati yung commercial, pakiusap po namin mga kawerpa, pati po yung commercial, maikli lang naman po yun. No? Kumpara nyo naman sa 3 oras mahigit do sa isang video na mapapanood ninyo, no? So, panoorin nyo na rin po yung commercial, no? Siguro konting tulong na sa atin, ano, ng ating mga kawerpa. Panoorin nyo po yung ating commercial din, no? Hindi lang yung ating video, no? So, gusto niya puro commercial na lang, no? Hindi, joke lang. Puro commercial na lang yung panoorin. Okay, sige po. Thank God na tayo po'y partner, 1,500 plus subscriber, no? Ayun. Okay. Marami na po, no? Dumadami na po ang mga nagsasubscribe. Salamat po sa mga pag-share ninyo, no? We really appreciate that, no? Okay? So that's it for today, mga kawerpa. Maraming salamat po, no? God bless you all. Stay safe. Thank you. Thank you.